Ito na ang pinaka-controversial na rito. Sige, tanong natin sa Baraan. Medyo may kinalaman pagdating sa iyong... Sakalin na kita bigla. Pwede ko ba yung alaga? Ano meron ba yung banday? Ikaw. Hoy! Ikaw. Oo, ikaw. Natutok na tutok sa lahat ng content ni CJ Cancino. Naku, for sure na ikaw ay kikiligin at titili sa episode natin today dahil ang isustalk natin ay si CJ Cancino as he takes on the Strange Frequencies Exploration. Kaya ano pang hinihintay natin? Pumasok na tayo, i-explore na natin siya. Let's go! Ayan mga stalkers, syempre kasama natin ngayon, CJ Cancino. Taray, pinaghandaan kita, nag-crop top ako sa'yo. Kakagaling lang nila dito sa sa isa sa mga room ng Nightmares Manila. Kamusta naman ang experience? Ayoko na ulitin eh, nakakatakot sobra eh. Grabe, hindi pa naman ako sanay sa mga ganito. Usually, pag nanonood ako ng horror, pagsama ko yung girlfriend ko. So ibig sabihin, matatakotin ka? Oo naman, sobra. Okay, at sobra. Dahil matatakotin ka, itetest natin kung paano ka sisigaw. Ganun? Magsasabi ako ng mga situations, tapos isisigaw mo. For example, sigaw ng nakakita ng flying ipis. Paano yun? Sobrang macho naman nito. Okay, ready ka na? Okay, ready na. Parinig ako ng sigaw ng natalo sa game. Parang okay ito masama. Patingin naman ako ng sigaw nung sinagot ka nung jowa mo. Walang sigaw eh, yabang lang eh. Love it! Ayun, ganun dapat ang mga sagutan. Okay, ito naman. Sigaw ng na-scam. Na-scam? Ay, latest yan. Ba't gano'n mo ng emosyon? Ito, last na. Sigaw ng nakakita ng totoong mumu. Parang walang masisigaw eh. Actually, alam mo, totoo yan. Di ba? Kasi kapag nakakita ka talaga ng totoong mumu, mapaparalyze, hindi ka talaga makakasigaw. Ako nakakita na ako ng multo nung bata ako eh. Wala talaga akong akala emosyon ko nakakita ka ng multo ngayon. Mamaya na tayo mag-chikahan about horror. Ngayon kasi meron akong gustong itanong sa'yo. Ano ba ang kinakatakutan ng isang CJ? Well, ako siguro yung hindi mag-try. Yung mag-feel ko na yung sarili ko na nag-quit na ako sa isang bagay. Pang showbiz. Pwede pang showbiz at pang Mr. Grand. Okay, eto naman. Kasi nakikita ko sa social media, sobrang daming nag-idolize sa'yo. Pati yung haircut mo ginagaya. So ano yung nafe-feel mo na sobrang dami at sobrang ganda ng reception sa'yo ng tao? Well, una kasi gusto ko lang underdog yung hindi kilala eh. Pero dahil binigyan ako ng Diyos na, alam mo yun, ng ganitong responsibility. So, at sure ka ba na si Lord ang nagbigay? Pwedeng si Mark pala, no? Pwedeng yung BP pala yung nagbigay, no? Charot. So, syempre, nakakatuwa. Kasi, di ba, alam mo yun, di naman lahat ng tao nabibigyan ng ganung situation. Pag nanonood ka ng mga UAAP games, tapos pina-flash yung mukha mo sa screen, tinitilian ka pa rin. Ano feel mo na hanggang ngayon, kahit na hindi ka na naglalaro for UAAP, ay sobrang fan na fan pa rin sila sa'yo? Well, una, kaya ako nanonood ng UAP dahil doon. Ano ba? Cloud chaser pala, no? May magkakasundo tayo. Ano ba, UP ako? Ay, UP? Oo. Di nga. Oo, pero syempre hindi ako naglaro. Iba yung nilalaro ko. Marami mong pogi sa UP? Ha? Maraming pogi? Hindi ko lang alam nung umalis na ako. So, syempre, nakakatuwa kasi imbis na ibu ka, tumisigaw sila sa'yo. So, di pala nila ako nakakalimutan. Happy. Super happy. Ang galing. At ito pa ang isang nakaka-happy para sa akin. Kasi nabalitaan ko na mahilig mo daw alagaan yung abs mo. Pwede ko ba yung alagaan? Charing! Tanong mo muna kay Eliana. Ay, oo nga, meron ba ibantay? Ano ba? So, ano ginagawa mo and how do you take care of your body? Kasi meron akong narinig na, yun nga, maalaga ka sa katawan. Ako kasi, syempre, athlete eh, di ba? Business namin is yung katawan namin. So, talagang kailangan ko maging mas mahalaga sa katawan. Pagkain, tulog, and syempre exercise. So, yun yung tatlong bagay siguro na lagi ko ginagawa. Ang showbiz talaga eh, no? Pang showbiz, very good ka. Parang pwede na tong pang RSP. Eto, excited ka na bang magkaroon ng championship sa PBA?
Di ko alam yung sagot eh. Baka pwede nating itanong sa card. Ayan, nakakatok na siya mga kababayan sa ating Kasi mahiwa. kinakabahan ako First eh. time mo ba? First time ko yan eh. First time mo. Okay, so sige, titignan natin. Eh nakakaba pa naman, di ba may mga horror movie na nagre-reading sila ng Oo, ganyan. tapos biglang namamatay. Ay, hindi naman ganun. Charot lang. Baka sakalin na kita bigla. Okay, kato ka muna, CJ. Okay. So, ang tanong ay kung magkaka-championship ka ba? Excited ka na ba magka-championship for PBA? Baka magic to ah. Actually, meron. May magic din siya. Sa, Geto. Tinatawag ako yung card eh. Oh, very good ka dyan sa mga ganyang pa-M. Okay, tingnan natin. Ay, ganda. Weh. Ace of Swords. Ayan, Ace Ano of meaning Swords. yan? Tapos the Hangman and the Emperor. Actually, you have good cards, no? I could say that this coming championship sa PBA, you will be on top of it. Like when it comes to, ikaw ba yung parang leader sa inyo? Hindi naman. Rookie pa lang ako eh. Rookie ka pa lang. Pero magsa-stand out ka when it comes to leadership. Eh. Kumbaga parang na kahit na rookie ka pa lang, hindi ka nila tinuturing na rookie. Parang they will respect your opinion at kung ano yung diskarte mo sa laro nyo. So for this championship, I think this is going to be really exciting in your part. And based from the result, I think it's also going to turn out very well. Pasabog. Well, diba? Ganda. Diba? O diba? Totoo First to, time. maganda. Medyo, kinabahan ako bigla dun ah. Oh, next question ko sa'yo, at mukhang itatanong mo rin to. Nag-iisip ka na ba na mag-settle down? Sige, tanong natin sa bara. Tatanong mo din? Okay. Ayaw niya sagutin. Ako lang sumasagot ang tanong. Tanong natin sa bara. Tanong Medyo- ko, sagot ko din. Okay, give. Pagdating sa pagsisettle down. Ay, Wala ko, di ka ngumiti eh. Okay, actually, iniisip mo siya, pero hindi mo siya ini-entertain. Mm. Kumbaga parang nandyan lang siya sa mind mo. And next year kasi, you actually want to focus on craftsmanship or kung ano yung ginagawa mo pagdating sa passion mo or sa trabaho mo. So, when it comes to 2025, yung settling down, nakapark siya. Kumbaga parang hindi mo pa talaga totally ilalaban yung pagse-settle down next year. Ang ilalaban mo kasi is preparations for settling down. So ibig sabihin yung pagtatrabaho, pagkayod, pag-explore ng mga bagong negosyo sa buhay. At baka gusto mo itanong din yun kung papasukin mo ba ang negosyo sa 2025. Pwede ba itanong yun? Pero, Huwag na lang. ang galing mo. Diba? I-promote mo ako sa ano. Ang galing nga. Negosyo. Negosyo. Pero nagbabalak ka. Oo, Nag-isip. Babalak ka. Pero wala ka pang negosyo. Wala pa. So, ang pwede nating itanong dyan is kung anong pwedeng negosyo. Negosyo. Sige. Sige, May puhunan pala to. tignan natin kung wala talaga siyang negosyo. Baka kasi kasali siya sa mga scam. Charing! Ay, alam mo, hindi ka ba hihirapan? Oh? Kasi marami nang kumakatok sa'yo eh. Marami ng mga tao na interested na makipag-collaborate or makipag-partner up sa'yo when it comes to business. Ang negosyo na gusto mo kasi is something that will help you to explore not just the business side of the business, but also pagdating doon sa kakayahan mo bilang isang tao. So yung negosyo na gagawin mo, medyo may kinalaman siya sa sports/fitness. So, if ever man na parang papasukin mo talaga yung negosyo sa 2025, somewhere around that niche, sports and fitness. And marami nang interested. So, if ever man nangangailangan ka na magka-capital, meron na. Kailangan mo lang sabihin na, hello po, magna-negosyo na. Tapos, Okay. sabihin mo ngayon, meron. May ano dyan puhunan. Dito scam. Puhunan. Pero parang may pampuhunan ka naman. Nakita ko marami kang pera. Wow. Okay. So, ito naman, CJ. Ano ba yung wish mo for 2025? Ano yung wish mo sa buhay mo? Meron ka pang gustong i-manifest? Parang gusto ko lahat itanong. Pwede ba yun? Okay. Tatanong din natin. Tanong niya talaga, sagot ko. Kahit wish ko no? Pati yung wish mo. Ang Tanong wish no? ko ay sana ay charot. Sige, Sige, wish tanong- mo. Medyo naging interested ako sa tarot eh. Kasi Gusto mo- puro ang gaganda eh. Diba? Sana pangit na to. Wow. Game. Ay, oh my God. Bunot ka pa. Ito na ang pinaka-controversial na reading Oh? sa lahat. Wish yan Ito ay medyo may kinalaman pagdating sa iyong mental well-being. Ooh. Di ba? Actually, the wish mo for 2025 is peace of mind.
Na parang ayaw mo na nabobombard or na-anxious ka ng hindi mo nakokontrol. I feel like you're the type of a person na you want to be in control all the time. And minsan, aminin natin yung mga iniisip natin, hindi natin siya masyadong nakokontrol. Diba? So with that, syempre, hindi natin naiiwasan yung mga anxiety. So gusto mong mawala na yun. Next is, ayan, wish mo is more trabaho. Tuloy-tuloy na pagpasok ng opportunities and mangyayari din yun. May Ace of Cups ka. This is all about relationships, not just about love life, but all kinds of relationships. So sa 2025, I think you will also make bawi sa iba't ibang relationship na meron ka. May it be relationship sa jowa mo, sa friends, sa family, and syempre relationship na rin pagdating sa sarili mo. Meron kang minamanifest next year kasi na feeling ko matagal mo nang gustong mangyari sa buhay mo. It's something na untangible. Kumbaga parang it's a concept or an idea. Gusto mo kasi magkaroon ng reassurance when it comes sa estado or state ng kung nasaan ka sa lipunan or nasaan ka sa industriya. Gusto mo ng security. And I think by next year, maibibigay mo yun sa sarili mo. So more on improvement sa self ka pagdating sa 2020. Galing na, on point Parang hindi ka convinced. Okay na ba yun? Yes, thank you po. Lahat on point eh. Ang ganda Okay, eh. Galing eh. okay. Galing. Sige. Magbigay ka na lang ng message sa mga fans mo. Kasi for sure, sila rin ang manonood. So sa mga fans na nanonood, sobrang unang kinabahan ako dito. Kasi alam naman natin, ayaw natin ipahula kung ano yung future natin. Pero syempre, para sa akin lahat on point eh. Talagang no joke. Na-feel ko yun. Nung unang kinabahan nga ako. Follow nyo siya and yun. At ito na, last na. Invite mo naman sila panoorin yung pelikula namin. Guys, sa December 25, ako, manonood talaga ako nun. Strange Frequency. Kasi pinapanood ko yung isang vlogger sa kasama niya, Si Zark. Si Zark. Sakaru. Ano yung pagkain? Tama. Sakaru ba? So, si Sakaru, ay kung inaabaw ng mga vlogs niya, yung mga ganung type. So, sobrang tuwang-tuwa ako doon and feel ko matutuwa din kayo. So guys, panoorin natin sa December 25, Strange Frequency. Manood na kayo kasi malay nyo, katabi nyo siya. Ay, Thank you so much. Ticket. Sir Mark. Ayan, thank you so much, CJ. Thank you. At ayun na nga, nasaksihan natin, na-stalk natin ang nag-iisang CJ Cansino. Pero CJ, lagi mo tatandaan, ito ay gabay lamang. Siyempre, meron ka pa rin. Hindi, ano yan, naniniwala na. Naniniwala ka. O, totoo daw po ito. So, paniwalaan nyo kung ano sasabihin ko sa lahat ng reading. Pero yun, gabay lamang ito mga B. So, sana gamitin nyo pa rin ang kakayahan nyo bilang isang tao para mapagtagumpayan nyo ang mga ganap nyo sa buhay. Ayun lamang! Oo nga, nagpahula tapos sinintay na lang eh, no? Oh, diba? Wala nangyayari pag gano'n, diba? Magkita-kita tayo ulit and don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow me on all my social media accounts. Ayun lamang, see you again mga stalkers next year! Bye!